Makikita si Minji na nakaupo kasama ang bangkay ng matandang security guard habang pinaglalabanan ang lamig na idinulot ng freezer. Siya ay umiiyak habang iniisip kung ano ang kanyang maaring gawin dahil siya ay siguradong mamamatay sa lamig kung siya ay tatagal sa loob ng freezer at inihayag na siya ay nangangamba para sa kanyang buhay. Makikita din sa loob ng freezer ang mga frozen na mga isda. Patuloy na umiiyak si Minji at pinakita ang walang buhay na katawan ng security guard. Habang kanyang tinatitigan ang bangkay na nasa kanyang harapan ay naalala niya ang mga oras na humihingi ng tawad si Kim sa Family Ju dahil sinaktan ni Minji ang kanilang anak kahit na ang anak ng Family Ju ang unang nagsimula ng away. Habang sa labas ng freezer ay makikita ang boss ng KK Group na nakaabang sa kanya. Sinubukan naman niyang magsigarilyo ngunit dahil sa malakas na ulan ay agad din itong nabasa na kinainis niya at agad na tinapon ang sigarilyo na kanyang hawak. Inihayag din niya ang kanyang inis sa ulan. Nang biglang siyang may napansin sa kanyang lookyran, nang kanyang lingunin ang pinto ng freezer ay wala naman siyang nakita. Ngunit nararamdaman niyang tila may kakaiba mula sa freezer at agad lumapit. Nang kanyang hawakan ng doorknob siya ay nabigla ng mapagtanto na ito ay nakabukas. Agad ding siyang sumilip sa loob at tinanong si Minji kung bakit niya binuksan ang pinto. Inihayag din niya ang kanyang hinala at itinanong kung merong dalang stuff si Minji upang gamiting panghampas sa kanya mula sa pinto. Ngunit siya ay walang natanggap na tugon at kanyang nakita ang isang katawan sa lapag na nakatalukbong. Siya ay tumawa sa pag-aakalang magagawa niya nang mapatay si Minji at sinabi na nakikita niya kung ano ang sinusubukang gawin ni Minji at pumasok sa loob ng freezer. Habang naglalakad papasok ay sinabi niya kung nais niyang makipaglaro sa kanya. Habang sa maulang panahon ay makikita si Manager Kim na basang-basa at siya ay nabigla nang makitang nakatayo na muli si Min Kang at sinabi na talagang siya ay isang hayop dahil sa kabila ng kanilang matinding laban ay nagawa niya pading tumayo at bahagya siyang tiningnan. Makikitang agad na sumugod si Min Kang patungo sa kanya ngunit agad din siyang binigyan ni Kim ng maraming suntok sa mukha na naging dahilan ng kanyang pagtilapon. Sinabi ni Kim na kung sakaling ang kanyang anak ay buhay ay kanya siya ililigtas. May pagbabuntang sinabi ni Kim na papatayin niya siya tulad ng kanyang ginawa sa iba. Ngunit bago siya matapos sa kanyang pagsasalita ay biglang sumisigaw si Min Kang na mas mabuting patayin niya siya dahil kung siya ay babalik na hindi niya nagawa ang kanyang trabaho na pagpatay kay Kim siya ay papatayin ng kanyang tinuturing na ama. Agad din siyang sumigaw kay Kim na tapusin siya. Agad naman siyang hinawakan ni Kim sa buhok upang tapusin ngunit agad din niyang itinigil na kinagulat ni Min Kang. Tayo ay napunta sa nakaraan kung saan umiiyak si Burger at punong-puno ng pasa ang kanyang mukha na inihahayag kay Kim na ang may-ari ng cellphone na kanyang hinahanap ay kanilang inilagay sa loob ng freezer at itinanong kung iyon ang kanyang anak. Dagdag pa ni Burger kung kaya niya ginagawa ang lahat ng iyon upang mahanap ang kanyang anak. Itinanong din niya kung ang lahat ng iyon ay upang mabawi ang katawan ng kanyang anak. At muli tayong bumalik sa kasalukuyan, habang hawak ni Manager Kim ang buhok ni Min Kang ay kanyang itinanong si Min Kang kung talagang ama niya ang boss ng KK Group. Na pinagtaka ni Min Kang kung ano ang nais sabihin ni Kim. Nagtatakang sinabi ni Manager Kim na kung talagang iyon ang kanyang ama paano handa siyang patayin ang kanyang anak kapag hindi nagawa ang kanyang inutos. Susubukan sanang sumagot ni Min Kang ngunit pinigilan siya ni Kim at sinabi na hindi iyon totoo. Hindi iyon ang kanyang ama dahil ang tunay na pamilya ang ay hindi ginagawa ang ganang mga bagay. At agad na umalis, at iniwan si Min Kang na tulala. Bago tuluyang umalis si Manager Kim ay sinabi niya sa kanya na kaya hindi niya siya tinuluyan dahil magkaedad sila ng kanyang anak dagdag pa ni Kim na ganun ang kanyang kayang gawin para sa kanyang pamilya. Makikita namang tulala pa din si Min Kang habang si Kim ay tuluyang lumalayo. Umiiyak si Min Kang habang binabanggit ang pamilya at napunta tayo sa nakaraan kung saan siya ay ginagamit ng boss ng KK Group bilang tau-tauhan upang lumaban sa mga polis na nais silang hulihin habang siya ay tumatakas. Iniwan niya si Min Kang upang tumapos sa mga polis,
Napaiyak na lang si Min Kang dahil huli na ng kanyang mapagtanto na totoong hindi niya ama ang boss ng KK Group. Nang biglang may dalawang kamay ang papalapit sa kanyang leeg at nalaman natin iyon ay si Secretary Nam at kanyang tinuluyan ang buhay ni Min Kang. Habang sa loob ng freezer ay nakangiting sinasabi ng boss ng KK Group kay Minji na sila ay maglalaro at kinuha ang kutsilyo sa kanyang bulsa. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang papalapit sa katawan na nakatalukbong. Siya ay tumayo sa harap ng bangkay at kanyang nakita ang mga daliri ng isang babae at inakalang iyon ay si Minji. Makikitang agad niyang inatake ang bangkay, patuloy niyang sinasaksak ang katawan kahit hindi niya nakikita kung talagang iyon ay si Minji. Habang ginawa niya iyon ay sinasabi niya kung talagang inakala niyang hindi niya siya mahanap habang nakatago sa loob ng tarpaulin at nagpapanggap na isang patay. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang lumitaw si Minji sa kanyang likuran na labis niyang kinabigla. At nang kanyang sinusubukang lingunin ay agad na sumalubong sa kanya ang nakahandang atake ni Minji sa kanya gamit ang frozen na isda. Buong-buo niyang tinanggap ang atake ni Minji na tumama sa kanyang ulo. Makikita ang kanyang dugo sa frozen na isda habang sa labas ay patuloy pa din sa pag-ulan, at sa loob ng freezer ay makikitang nawala ng malay ang boss ng KK Group habang si Minji ay hingal na hingal pagkatapos niyang gawin ang kanyang atake, at kanyang naalala ang mga oras na sinasabi ng boss ng KK Group na sa kabila ng kanyang batang edad ay tila siya ay labis na matalino. Huminga ng malalim si Minji at kanyang minura ang boss.